Dad, tiyak natutuparin ko ang iyong hiling. Hanapin ang 4 na batang lalaki na magdadala ng ulo ng Buddha. Gore. Nagmamaneho na ako ng 30 taon. At nagdadala na rin ako ng 30 taon ng ulo ng Buddha. Ngayon, ito. Ito na ang huli kong biyahe. Kailangan mong ihatid ang Buddha head na ito ng ligtas sa Rasha Temple. Sige, Papa, maghahanda na ako ng sasakyan. Jera. Ito ang estatwa ng Buddha na hindi pa na-ritual. May dalang masamang enerhiya. Tanging. Gamit ang bagay na may matinding yang upang labanan ito. Kailangan mo ng 4 na batang lalaki na walang karanasan. Sa hating gabi, gamitin ang insenso bilang gabay. Walang tigil sa paglalakad. Diretso sa pintuan ng templo, para mapanatili kang ligtas. 4 na batang lalaki. Tama. Dapat ay 4 na batang lalaking bata. Hindi pwedeng magpanggap ang isang batang lalaking bata. Kung sakaling may masangkot na masama, hindi pwedeng mabuhay kahit isa. Papa. Papa. Itong ulo ng Buddha. Ako mismo ang maghahatid nito. Kumpletuhin ang iyong huling order. Awit ng mga patay. Makikiramay ako. Ano man ang hirap, sabihin mo lang sa akin. Tayo ay pamilya naman. Salamat sa inyong lahat, mga tiyuhin, Yuandao. Kaya lang, noong buhay pa ang tatay ko, nagmamaneho siya ng malaking truck ng 30 taon. Ngayon ay pumanaw na siya. Pero yung huling biyahe na tinanggap niya, hindi pa natatapos ang delivery. Ako na ang magdadala nito para sa kanya. Anak, hindi ba sinasabi ng kuya mo? Nawala na si Tito. Bakit ka pa nagpapakapagod? Sino bang hindi nakakaalam? Galing kay Tito yan. Mga ulo ng Buddha at iba pa. Anong kita mo sa isang biyahe na to? Tama ka, ate. Kakaalis lang ni Tito. Magsimula tayo sa mga bagay na mahalaga. Ito ang huling kahilingan ng tatay ko. Kailangan kong tuparin ito para sa kanya. Kailangan ko lang ng 4 na batang lalaki. Sa oras ng gabi, samahan ninyo akong tapusin ang pagdadalamhati. Na ito sa huli. Anong taon na ba ito? Huwag nang pag-usapan ang mga birhen. Mahirap na ring makahanap ng mga tapat na tao. At saka, 4 pa. Ibinigay ng tiyuhin ang ulo ng Buddha sa buong buhay niya. Hindi naman siguro na siya ay isang matandang birhen. Kung hindi, paano niya natutunan sundin ang patakarang ito? Ay, tama ka dyan. Nagmamaneho siya buong buhay niya. Nagpapadala siya buong buhay sa mga batong pang-ukit. Hindi pa siya nakakahawak ng babae. Anong klaseng trabaho to? Sa tingin ko, yung patakaran ni Tiyo ay sobra. Purong-puro ay pagdadalamhati. Dahil sa kawalan ng kakayahan. Na nakakatakot sa iba. Mula pagkabata, ako'y ulila. Nang ako'y ampunin ng tatay, doon ko lamang naranasan ang ligtas na paglaki. Hindi nag-asawa ang tatay sa buong buhay niya. Ipinuhos ang lahat sa daan ng pagdadala ng Buddha. Paghihinagpis. Kailangan kong sundin ang mga alituntunin ng tatay. Ang trabahong ito ay huling hangarin ng tatay. Hindi pwedeng baguhin ang alituntunin. Pagkatapos makamit ang layunin, ang 4 na tao na sasakay at magmamaneho. Paghihinagpis. Bawat isa bibigyan ko ng 200,000 piso. Paghihirap bayad, pakikiramay. 200,000. Serious ka ba? Kakakasal ko lang noong nakaraang taon. Bakit hindi mo sinabi agad? Kakaumpisa ko lang sa girlfriend ko noong nakaraang buwan. Hindi rin ako. Bakit hindi namatay ang tatay mo ng mas maaga? Sa tingin ko, itong ate, hindi ko pa nga nahawakan ng seryoso ang kamay ng babae. Kahit minsan. Kung hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa iyo ang cellphone ko. Sa WeChat ko. Bukod sa pamilya at grupo ng mga kaklase, wala akong kahit isang babaeng kausap. Totoo. Tama na, tama na, tama na. Tingnan mo kung anong cellphone ang nilalaro ng bata. Lumaki na ako ng ganito. Hindi pa nga ako nahalikan sa labi. Alam mo ba, nangangako ako. Sa ngalan ng langit at lupa, ako ay tunay na birhen.
Ako. Hindi rin ako nagkaroon ng kasintahan. Isang solong tao mula sa sinapupunan. Bago pa man nakatikim, pumunta ka na sa kabilang side. Huwag kang magyabang dyan. Nakita pa nga kita noong nakaraang linggo. May ilang babae akong isinama pa uwi. Piliin mo ako. Totoo ako. 28 taon na akong walang asawa. Ay naku, mula pagkabata ko. Nakapaghalikan na ako sa aso. Sobrang lakas ng enerhiya. Talagang sobra. Sigurado ba kayo? Hindi dapat labagin ang mga patakaran. Kung ang enerhiya sa sasakyan ay hindi malinis. Minsan, ang tao at sasakyan ay naliligaw, nagdadalamhati. Palaging nahuhuli sa madilim na daan, nagdadalamhati. Kung malala, may masamang espiritu na papasok. Ang kaluluwa ay naguguluhan. Mag-isip kayong mabuti bago magsalita. Awit ng mga patay. Halika. Tingnan mo. Kapatid mo sa ama. Hindi pa siya nagkaroon ng girlfriend. Hindi siya makatingin sa mga babae. Kahit isang sulyap lang. Sigurado akong siya ay isang ganap na berhen. Ay naku, 200,000. Sapat na iyon para makabili ako ng bagong sasakyan. Ay naku, ikaw, bata ka. Anong sinasabi mo? Sige na nga, hindi naman imposible na pumunta. 20. Sapat na iyon para makapag-enjoy ako ng matagal na panahon. Ano nang silbi ng pagiging inosente? Basta makasakay lang tayo sa sasakyan. Tingnan mo. Pumayag na ang pinsan mo. Makakasakay lang tayo, makakakuha ng 200,000. Hangal lang ang hindi gagawin. Dapat may bahagi ako sa perang ito. Kapatid na lalaki. Ulitin ko ang mga patakaran. Dapat ay hindi pa naubos ang yuan niyang. At dapat ay isang batang lalaki. Totoo ka ba? Sobrang maingay mo. Sinasabi kong totoo ito. Bakit? Gusto mo pa bang magpa-check? Ming-jae, tungkol sa pinsan mo. Hindi ka pa ba kampante? Mabait ang pinsan mo. Hindi nga siya makapanghawak ng kamay ng babae. Ayaw nga niyang gawin iyon. At saka, siya ay ipinanganak sa taon ng tigre. Tiger, hari ng mga hayop. Mabigat ang enerhiya. Tamang-tama para mapanatili ang masamang espiritu sa gabi. Sakto lang na siya ang ipadala. Kapatid, bakit parang naaalala ko? Nakausap mo na ang isang tao dati. Mukhang dinala mo pa siya sa bahay. Nakausap ko na. Pinsan, ano yung kulay rosa sa pulso mo? Ano iyon? Anong tinatago mo pagdadalamhati? Anong kinalaman nito sa'yo? Hindi pa pwedeng magsuot ng mga bagay na makukulay. Mga makukulay na bagay. Ming-jae, nakausap na namin ng ilang araw. Yung pinsan mong lalaki ay ganito. May moralidad, may hangganan, mabait na bata, kaya't humawak ng kamay. Hindi naman siya gumawa ng masama. Totoo ba? Naman. Kung sakaling may ginawa siya, edi tayo pa ang may kasalanan sa kanya. Hindi ba ito walang pananagutan? Talagang wala namang ginawa. Anak. Nag-usap na. Maaga silang naghiwalay. Yung larawan sa relo mo. Pakita mo sa akin. Shen Ming, hindi ka patapos. Nasa anong bahay ka? Ito ay aking pribadong impormasyon. Ming, hindi mo pwedeng gawin yan. Lahat tayo ay magkamag-anak. Bakit mo pinipilit tanungin ang kuya mo? Hindi ka ba nagtitiwala sa amin? Ng nanay at nyo? Kuya mo, tulong naman siya ng may mabuting hangarin. Hindi namin matatanggap ang ganitong uri ng insulto. Shen Ming, hindi ka naniniwala, di ba? CJ, tatawagan ko ngayon ang ex-girlfriend ko. Pagsasabihin ko siya sa iyo. Hayaan mong siya mismo ang magsabi sa iyo. Kung tayo ba ay walang kasalanan, o kung wala tayong ginawa. Hindi na kailangan. Huwag ka nang umiyak, tiya. Naniniwala ako kay kuya. Kaya lang ito ang tuntunin. Kailangan kong ulitin ito. Kapag sumakay ka sa sasakyan, wala nang daang pabalik. Kung masira ang kasunduan, maaaring mamatay ang lahat sa sasakyan. Naiintindihan ko. Nakakainis ba? Ayos na yan. Ming-jae, huwag kang mag-alala. Hindi talaga magkakamali.
Ay naku, Ming-jae, magtiwala ka lang sa akin. Iyong pinsan, siya ay tumutugma sa iyong mga kinakailangan. Dalhin mo siya. Alam din niya iyon. Maaga namatay ang iyong tiyuhin. Nakasalalay ang pamilya sa kanya. Ah, bata pa ako. Ang apoy ay sobrang lakas na sa akin. Ay, awit ng mga patay. Tiyo, kahit na ako'y mas matanda, ng kaunti sa kanya. Pero maayos akong magmaneho. Pwede ba akong isama sa trabahong ito? Gusto ko ring tuparin ang huling hangarin ng iyong ama. Kapatid na lalaki. Ikaw ay kasal na noong nakaraang taon. At si Tiyo San. Ikaw rin. Sa ganitong edad, sumasama sa mga nakababatang ito. Bakit ka nakikisaya? Hindi ito basta-basta. Pasensya na. Ako naman. Ako ang pinakabata. Tiyak na purong natural at walang polusyon. Sige na, sige na. At kayong dalawa. Mamayang gabi sa oras ng daga. Sasalubungin natin ang oras ng tama. Tandaan mo, kayong apat na kabataang lalaking ito ang nagbabantay sa buhay. Isa sa inyo ang magbubukas ng pinto. Lahat ng sasakyan ay magdadala ng masamang kapalaran. Naunawaan, naunawaan. May mga patakaran tayo. Alam natin sa sarili natin. Siguradong walang mali. Maging kampante ka na. Dahil sa amin, mga kapatid, ang kalidad ng mga binata na ito ay tiyak na pasado. Talagang pasado. Hindi ka patapos. Sabi na nga ng 800 beses. Ang mga tainga ko ay namamagana. Mabuti na lang. Pagkatapos ng gabi ngayon, wala nang daang babalikan. Kung mayroong lumabag sa mga alituntunin, makakasagupa ng mga Diyos. Anong mga bagay? Hindi malinis na mga bagay. Hindi na makakabalik. Kailan tayo aalis? Nagmamadali tayo sa gabi. Sobrang antok na ako. Sakto na ang oras. Walang dahilan para maging sobrang seryoso. Hindi pwedeng kulang ng 1 segundo. Ito ang mga patakaran. Anong patakaran ka dyan, ang yabang mo? Yung awit ng kaluluwa. Hindi ko pa nakikita ang ganitong eksena. Gusto ko ring sumama, pwede ba? Siguradong hindi ako magiging sagabal. CJ. Pero, tita, limitado lang ang magagawa mo. Umupo sa tabi. Ang pwesto sa harap ay para sa kanila. Ang batang lalaki ay dapat manatili sa harap para magbigay daan. Sige, umupo na lang ako sa tabi. Bago sumakay sa sasakyan, kailangan kong i-confirm ulit. Kayo apat, sigurado ba kayo na? Hindi pa naubos ang yuan niyang. Tunay na walang karanasan sa babae. Tama ba? Siguradong sigurado. Ako ay walang karanasan. Tinitiyak na orihinal. 26 na taon na hindi nabuksan. Huwag mag-alala. Isang biyahe lang, 200,000. Ang daming kitain nitong pera na to. Para kang nakakuha ng walang bayad. Sigurado akong virgin pa rin ako. Alam mo naman, mahal na magulang ko mula pagkabata. Hindi ako gagawin ang mali. Mag-alala ka lang, ate. Sabi mo, sa panahon ngayon, sinong lalaking ang may lakas ng loob na aminin? Na hindi niya nakipagkita sa babae. Kung sabihin mo yan sa iba, mapapangiti sila hanggang mamatay. Kami na mga magkakaibigan. Na ganito katapat. Hindi ganon kadami. Kailan ba ito matatapos? Kailangan mo bang pilitin kaming aminin? Ang ganitong nakakahiya na bagay. Sa tingin ko, natatakot ka lang. Ayaw mong mag-isa sa daan. Gumagawa ka lang ng dahilan. Kailangan mo ng kasama, di ba? Ayos lang kung magpanggap. Paglabas ng sun, walang babalik. Lahat tayo kamag-anak. Kaya ka pa rin matitira. Huwag kang mag-alala. Kasama natin ang pamilya natin. Siguradong walang mangyayaring masama. Matagal na akong kumakain ng ganito. Hindi ko pa narinig ang ganitong patakaran. Anong pwedeng mangyari? Amoy ng usok sa daan ng mga patay. 4 na ilaw ang nagliliwanag sa dilim. Ang batang lalaki ang nagbabantay. Walang masamang espiritu ang dapat makialam.
Totoo bang wala talagang masama? Bakit nagliyab ang insenso ng mag-isa? At saka, ang usok ay tuwid na tumataas. Ano bang ikinababahala? Siguradong siya iyon, na may ginawa ng maaga. Ano bang ginawa niya? Mga bagay na kemikal tulad ng phosphorus. Ano bang mga batang walang kasalanan? Lahat yan ay gawa-gawa lang niya para takutin tayo. Nakakatakot kayo, ha? Isa lang namang piraso ng bato ang binigay. Bakit kayo matatakot? Baka pa nga magka-espiritu pa yan. Sakay na kayo. Sobrang liblib nitong daan ni Ivanhi. Isang oras na tayong tumatakbo. Wala pa rin tayong makitang sasakyan. Gaano pa katagal ang lalakbayin? Mula hatingabi hanggang madaling araw. Mahaba pa ang daan. Ek! Sobrang mahigpit ng mga patakaran ni Tyushen. Kailangan talagang ano? Kailangan ng 4 na batang lalaki para magbukas ng daan. May nangyaring masama ba? Gusto mo ba na makipag-usap sa amin? Para malaman din namin ang sitwasyon. Tama nga. At saka, buo pa ang ulo ng badha. Bakit kailangan pang takpan ng pulang tela? Kung sakali man. Sinasabi ko lang kung sakali. Mayroong nakapasok na hindi na berhen. Hindi na ito isang batang lalaki. Anong mangyayari kung makapasok siya? Pulang tela sa mata. Hindi dapat makita ng budha ang daan. Batang lalaki ang nagbabantay. Ito ay para bumuo ng hadlang ng positibong enerhiya. Upang hindi makasama ang mga bagay sa daan. Kung may makagawa ng kasalanan. Saan kaya papunta ang sasakyan na ito? Hindi ko alam. Saan ito pupunta? Anong ibig sabihin? Iyan naman ay 100 lang. Nga. Huwag mo kaming hayaang maghula. Sabihin mo na agad. Sa anong daan tayo magmamaneho? Gabi-gabi ang pagdadala ng badha. Kailangan ng batang sakay na magbantay sa sasakyan. Kapag nasira ang linya, maaaring mapunta tayo sa daan ng mga kaluluwa. Awit ng kamatayan. Huwag mo nang takutin si Tia, please. Huwag kang magsabi ng ganyan habang nagmamaneho sa gabi. Nakakabahala. Ek! Huwag ka lang puro negatibong salita. Ayos lang naman ang lahat, di ba? Nakamaneho na tayo. Nagsimula na ang insenso. Walang masamang nangyari. Nga, dito sa sasakyan natin ilang malalaking lalaki. Masyadong malakas ang enerhiya. Yung mga bagay na iyon, hindi talaga makalapit sa atin. Baka nga, ito ay isang lumang pamahiin. Masyado kang kinakabahan. Parang totoo ang sinasabi mo. Kung hindi dahil sa 200,000, sino ang makikinig sa'yo? Kung may tiwala, mayroon. Kung wala, wala. Ngunit ang batas ay batas. Kapag ang batas ay nalabag, kailangan itong bayaran ng buhay. 3 dekada nang nagmamaneho ang tatay ko, walang nangyari. Hindi dahil sa swerte siya. Hindi niya kailanman hinayaang masira ng iba ang kanyang mga alituntunin. Ganoon din kayo. Nandyan na ang Yinyang Crossing. Paglampas sa batong ito, mahirap nang bumalik. Huling tanong ko sa inyo. Mayroon bang isa sa inyo? Hindi na berhen. May oras pang magsisi ngayon. Ang pera ay pwedeng kitain muli. Isang buhay lamang ang mayroon. Pagkatapos ng paglipad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kailangan ng dumaan sa landas ng kabataan. Kung may magpanggap na berhen, kulang ang enerhiyang panlalaki upang mapigilan ang masamang espiritu. Kaya ang mga tao sa sasakyan na ito ay tiyak na mamamatay. Pagkatapos ng pagdaan sa inyang crossing, kailangan ng dumaan sa daan ng batang lalaki. Kung may sinuman na nagpakitang tao bilang batang lalaki, at kulang ang yang energy, hindi nito mapipigilan ang masamang espiritu. Kaya ang mga tao sa sasakyan na ito ay tiyak na mamamatay. Huwag kang mag-alala. Lahat tayo ay mga bata pa. Alam ng lahat ang ating mga pinagmulan. Walang magiging problema. Maaari akong manumpa sa langit. Sa buhay kong ito, hindi pa ako humawak ng babae. Kahit isang daliri, maaari itong patunayan ng mga magulang ko.
Yung mga kaklase at kaibigan ko. Maaari rin nilang patunayan. Ako rin. Simula noong 16 ako. Hindi pa ako nakipaglabas sa babae mag-isa. Ay naku, sapat na. Ang dami mong sinasabi. Kami mga lalaki lang ito. Bakit ka matatakot sa kanya? Ayos lang, tumayo ng maayos. Hindi ka matatakot kung hindi ka gumawa ng masama. Anak na lalaki o hindi, pareho lang. Lahat yun, siya lang ang nagsulat. Niloloko lang tayo ng tapat. Gamit ang pagbebenta bilang panakot. Pagdating sa lugar, kuha na ang pera. Malapit na akong makapunta sa masarap na pagkain at inumin. Ming-jae, kayo mga magkakapatid. Magkakasama mula pagkabata. Alam ang lahat tungkol sa isa't isa. Sino ba ang hindi sumusunod sa mga patakaran? Lahat sila ay mga birhen. Saan ka naman magkakaroon ng problema? Sigurado tayong walang kasalanan. Bilisan mo na ang pagmamaneho. Huwag kang matakot dito. Kung magtatagal pa tayo, baka hindi tayo makauwi bago magbukang liwayway. Sigurado ba kayo? Talagang mga birhen kayo. Malapit nang malampasan ang Huangkuan Road ng Yin at Yang. Pagkatapos nitong bato, hindi na kayo pwedeng pigilan pa. Tapos na ang huling awit ng kamatayan. Kapatid mong pinsan, 95 taon gulang. Napakawalang malay. Kagaya ng mga taong sa lungsod na nagiinuman at nagsasaya. Hindi katulad ng mga maruming lalaki. Malinis ang katawan. Sobrang puno ng yang. Ay, sinisindak mo ako. Hindi ba't isang sirang batong tulay lang iyon? Walang kasing nakakatakot sa sinasabi mo. Anong panahon na ba ito? Nandyan ka pa sa mga pamahiin at superstisyon. Hindi ba't isang bagay lang ang ibibigay? Anong masamang mangyayari? Ay naku, sige na, sige na. Narinig na rin namin ang mga patakarang ito. Sinunod din namin. Mag-concentrate ka sa pagmamaneho. Mas mahalaga iyon kaysa sa kahit ano. Ako'y isang malinis na binatang walang karanasan. Hindi ako natatakot sa purong katawan ng yang. Kung ganon, naibigay ko na ang pagkakataon. Dahil pareho tayong mga bata. Sige, umalis na tayo. Tatay, sisikapin kong maipadala sa iyo ang ulo ng Buddha. Tiyak na matutupad ko ang iyong huling hangarin. Bakit may hamog pa rin sa labas? Sa bundok, malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa araw at gabi. Hindi normal ang pag-ambon. Walang dahilan para magpanik. Tama nga. Kayo kasi, nababahala lang kayo sa sarili nyo. Kung talagang may nangyari, matagal na itong nangyari. Nakaalis na tayo ng 2 oras. May nangyari ba? Sobra namang mag-alala. Ang kapal ng ulap. Pero kita pa rin naman, di ba? May ilaw ng sasakyan na tumatama dito. Ano bang problema? Ibalik nyo ang puso nyo sa tiyan nyo. Huwag nyong gawing mahirap ang sarili nyo. May mali sa ulap na ito. Ang normal na ulap sa bundok ay malamig at basang-basa. Pero itong ulap na ito, parang bigla na lang lumitaw. May dala itong masamang pakiramdam. Gabi na ito. Bakit may tao pang nakatayo sa labas? Sino ang nakakaalam kung baliw o tanga iyon? Gabi-gabi na nandito para takutin. Dumaan ka na, huwag siyang pansinin. Huwag na mag-isip ng kung ano-ano. Siguradong tao iyan. Baka galing lang ito sa katabing na yon. Mga taga na yon doon. Kayo ay mga bata pa. Ang enerhiya ng araw ang inyong panangga. Walang masamang espiritu ang makakalapit. Dahil kayo ay may ganitong katayuan. Dapat ninyong sundin ang patakarang ito. O sabihin mo, sino sa inyo ang hindi pa birhen? Ming-jae, anong ibig mong sabihin? Tayo kanina ay nagsalita ng malinaw. May duda pa ba? Ay naku, Ming-jae, huwag ka nang mag-isip ng labis. Sila ay mga kilala ko mula pagkabata. Mga tapat at mababait. Paano sila hindi mga bata pa? Ikaw lang ang sobrang kinakabahan. Hindi ito pwedeng mabuking. Naway tulungan ng Diyos. Kailangan nating makuha ito. 200,000. Ming-jae, sinabi mo ito. Parang sobra na yata. Anong klaseng tao tayo? Hindi mo ba alam?
Yung tungkol sa pagiging batang lalaki o hindi. Lahat yan panloloko lang sa mga takot. Magpatakbo ka na agad. Huwag na magpaligoy-ligoy. May isa na namang dumating. Ay, ano ito? Yung tao na dumaan kanina. Mukhang katulad nung nakita natin kanina. Parang pareho. Anong nangyayari dito? Bakit ang daming tao? Gabi na kasi. Bakit ang dami ng tao? At lahat sila ay nakapulang damit. Hindi ba tayo talagang makakasalubong ng mga bagay na hindi maganda? Paano ito posible? Masama ito. Ang enerhiya sa sasakyan ay hindi purong lumalabas. Nagdala ito ng kung ano. Mga maruming bagay. Umiiyak ang ulo ng badha. Sinasalangsang ang badha. Malaking kapahamakan. Hindi ito katawan ng batang lalaki. Ang mga kahihinatnan ay hindi basta kamatayan. Sino sa inyo talaga ang hindi batang lalaki? Ay, tingnan nyo. Bakit nawala na yung mga tao sa harap? Nakita ko rin. Yung nakapulang damit. Putla ang mukha, parang multo. Baba ako at titingnan. Bumaba ka na. Ayaw kong bumaba. Bilisan mo na. Bumaba ka na, bumaba ka na. Hindi pa natatapos ang galit. Nandyan pa ang kaluluwa ng nagdadala. Hindi sila makapaghintay sa tao. Ayaw umalis. Ito ay dahil sa atin. Galit sa mga patakaran na nasira. Sumama na. Hindi aalis. Ano? Gabay. Saan tayo dadalhin? Ay naku. Huwag mong takutin ang sarili mo. Hindi naman ito higit sa ilang gasgas. Itong sirang daan. Puro mga ligaw na puno sa gilid. Kahit na, wala namang kakaiba dito. Ay, may mga bakas ng kamay. Ay, may bakas ng kamay. At isa pa, sunod-sunod pa. Talagang kakaiba. Yung bakas sa sasakyan na ito. Kaninang-kanina, wala namang anuman. Ay, huwag mong hawakan. Ang parol ay kusang nagliliwanag. Ito ang gabay ng ninggas ng anino. May bakas ng dumi ang sasakyan. Ito ang marka ng sama ng loob. May marka na sa sasakyan natin. May isang bagay. Nakatingin sa atin. Pabibo na marka. Siguradong galing lang ito kanina sa daan. Nadumihan ng putik ang mga sanga. Natatakot lang sarili niya, hindi ba? Itong sira-sirang sasakyan, sira pa nitong ilaw. Baka may masira pa sa sasakyan na ito. Naging short circuit na. Ah, tama siksiya uyuan. Sa ganitong kabundukan na daan, kapag umihip ang hangin, hindi maayos ang koneksyon ng kable. Karaniwan lang yan. Yung pula, di ba? Baka naman yan ay kung anong prutas nakatas. Awit ng mga patay. Sobrang malikhain mo naman mag-isip. Huwag ka nang maging paranoid. Sobrang kakaiba naman to. Baka dahil sa sobrang makapal ng fog na ito. Natutulog tayo sa paningin. Yung ilaw ng sasakyan biglang kumislap. Kaya nakikita natin yung anino ng puno. Parang tao na. Lahat tayo nakakita. Nga. Lahat tayo nakakita talaga. Wala talaga, di ba? Laging may bakas ang enerhiyang pang-espiritu kapag sumasayad sa katawan. Di ba't nakita niyo naman kanina? Malinaw na malinaw, di ba? Nakita niyo ng mabuti. Siguro nagkakamali lang tayo. Itong usok na to. Itong sirang daan. Nabulag na ang mga mata. Sarili ang kinakatakutan. Namatay ako sa takot. Ito ay ilusyon. Tama. Ito ay ilusyon nga. Tama. Pangkalahatang ilusyon. Ang matagal ng driver ay nagmamaneho sa gabi. Karaniwang nangyayari ito. Nasa ilalim ng tensyon. Nakita ang ilang anino ng puno. Na akala mo ay ibang bagay.
Ayos lang naman iyon. Isang maling alarma. Siguradong naguguluhan lang ang mata. Walang multo sa mundong ito. Sabay-sabay na ilusyon lang. Ang sinasabi mo ba ay kami na anim sa isang sasakyan? Nakakita ng isang hanay, ng mga pulang anino. Sigurado ako, may isang bagay na nagre-reflect. At ano pa? Tayo. Tingnan ito bilang isang anino. Ay naku, totoo talaga. Talagang namamalikmata lang. Ming-Jae, masyado kang kinakabahan. Napasama mo rin kami. Sa gulo. Ayos naman tayo dito, di ba? Kung talagang may tao man. Ang liwanag ng ilaw ng sasakyan na ito. Matagal lang dapat na nakita ang mukha. Ay naku, tama na. Magsimula na tayong sumakay. Tara na, tara na, tara na. Ay naku. Itong batang ito, laging gumagawa ng nakakatakot. Halos sakit sa puso ang lola mo. Kung hindi dahil sa kikitain na 200,000. Sino ang gustong makinig sa'yo? Na manggugulat. Sasabihin ko ulit sa huli. Kung mayroong hindi. Berhen. Kapag nalampasan ang liko na iyon, ang masamang espiritu ay tuluyang papasok. Sa oras na iyon, mahirap nang mamatay. Shen Ming. Wala bang katapusan ito? Ikaw lang ang pinakamaraming sinasabi sa buong daan. Anong batang walang kasalanan, anong mga tabu? Ngayon sinasabi mo pa na may multo. Kung magmamarunong ka pa, huwag kang magpapanggap. Ayoko na sa trabahong ito. Sino man ang gustong magtrabaho, sige lang. Bakit ka ang bilis umalis? Nanghihiya ka ba o natatakot? Bakit naman ako matatakot? Ayaw kong makita kang ganito. Yung nagkukunwaring may espiritu. Ang pangit mo. Di ba sinabi mong may multo? Sige, lumabas ka na. Lumabas ka na at hanapin ako. Natanggal yung pulang bandana sa ulo ng badha. At saka, patay na ang mga parol. Huwag kang magbiro. Siguradong ang pulang tela ay kanina lang. Nang dahil sa biglang preno, kumalas ito. Naging maluwag ang tali at nahulog. Normal lang yan, di ba? Tama ang sinabi ng kuya. Itong parol. Siguradong masyadong magalaw ang daan. Kulang sa koneksyon ang mga kable. Ang biglang preno ay makakapag. Pahigpit na nakatali na pulang lubid. Kulang sa koneksyon. Maaaring magdulot ng 4 na parol. Nasabay-sabay na mamatay. At yung anino kanina. Nawala na ang lahat ng hangin. Oh, alam ko na. Gusto mong ikaw lang ang makakuha ng pera sa trabahong ito. At natatakot ka na kami. Na ilang tao ay hahatiin ito sa iyo, di ba? Kaya naman, sinasadya mong pahabain ang oras. Gumawa ng tensyon. Huwag nang magpaliban. Bilisan mo at tapusin ang trabahong ito. Naghihintay pa ako ng 200,000. Babalik sa bayan para mag-asawa ng magandang babae. Sino pa ang magtitiis dito? Na isang pinahirapang binata. Tara na, ate. Hihintayin ko munang makuha ang pera na to. Gusto ko na ring seryosong magmahal. Ming-Jae. Sa gitna ng gabi. Sa liblib na bundok. Huwag na nating gawing mas matakot pa tayo sa sarili natin. Magsimula na tayo, umalis na tayo. Yan ang totoong seryoso. Pagdating sa lugar, hatiin natin ang pera. Kung kailangang mag-asawa, mag-asawa na. Kung anong dapat gawin, gawin na lang, di ba? Tama. Yung mga patakaran ng tatay mo, patakaran pa rin. Kaligtasan natin bilang mga buhay na tao. Okay lang ba? Palagi kang nandito sa lugar na to. Nag-iisip ng kung ano-ano, nagdududa pa. Kahit walang multo, mapapraning ka pa rin. Dali na. Sumakay na, sumakay na. Tara na. Nabali na ang barrier ng mga batang lalaki. Nagsara na ang pinto ng buhay. Ngayon, ang daang ito. Hindi natin gustong tahakin o hindi. Kundi, kung papayagan ba tayo nitong daan. Shen Ming, hindi ka patapos. Nagdududa at nag-iisip ng sobra sa daan. Nagtuturo-turo. Ngayon mas baliw na. Sobra na ako. Itong ulo ng badha. Hindi na ako maglilingkod. Kung sino ang gustong magbigay, magbigay. Ayaw ko na sa 200,000. Ay, hindi pwedeng umalis ang anak. 200,000 yan, anak. 200,000 yan. Nanay, nakiusap ako sa kanya. Para ibigay sa akin ang 200,000. Siya ang nakiusap sa atin na tulungan siya. Ganito ba ang kanyang pag-ugali kapag humihingi ng tulong? Gusto mong umalis? Pwede mong subukan. Kaya mo bang mag-isa?
lumabas sa inyong crossing. Akala mo ba na ang daan na ito ay pareho pa rin noong dati? Sabi ko na, binasag ang sunog na linya. Isara ang pintuan ng buhay, buksan ang pintuan ng kamatayan. Pumasok ang masamang espiritu. Ngayon, ang daang ito ay daan patungo sa daigdig ng mga patay. Daan ng mga patay. Ate, anong sinasabi mo? Tama na. Mga kalokohan lang. Ano ang daan papunta sa ilalim ng lupa? Parang mas maulap lang dito, hindi ba? Medyo madilim ang daan, hindi ba? Kami lang ang nagde-deliver. Hindi naman ganoon kamisteryoso ang sinasabi mo. Ang tanga mong bata. Tumahimik ka na, please. Patay o buhay, ano ba? Tayo ay mga buhay na tao. Dadaan tayo sa tamang daan. Sinasabi mo ba na ang daang ito ay daang patungo sa kabilang buhay? Ngayon ay magmamaneho ako at dadaan sa daang patungo sa kabilang buhay pauwi. Ngayon ay magmamaneho ako at dadaan sa daang patungo sa kabilang buhay pauwi. Tingnan natin kung si Yama ang mauuna na kumuha sa akin. O ako ang mauunang makauwi. Ay, Xiao Yuan. Ay naku. Xiao Yuan, Xiao Yuan. Sige na. Ay naku, Xiao Yuan. Ay naku. Si Xiao Yuan. Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Bumaba ka na. Huwag kang magpadalos-dalos. Dugo ang umaagos mula sa badha. Ano yan? Ngayon, naniniwala na ba kayo? Ay naku. Xiao Yuan. Bumaba ka na. Mama, please. Mingji. Ano ba talaga ang sitwasyon? Sinasabi mong kailangan ng 4 na batang lalaki. Bakit nga ba? Pagmamaneho ng batang lalaki. Ito ay para sa inyong 4. Yuangyang ng batang lalaki na nagsasama-sama upang ang busto ng badha na hindi pa na-bless ay makalakad sa gabi. Ngayon, nabigo ang pader. Napatay din ang ilaw. Anong mangyayari kapag nasira ito? Nawala ang enerhiya ng araw. Nawala ang barikada. Yung ulo ng Buddha na ito ngayon ay dinadala tayo sa ibang daan. Wala na tayong pagkakataong makaligtas ngayon. 263 kailangan mong mag-isip ng paraan. Kung hindi dahil sa'yo, paano kami makararating? Sa lugar na ito, kailangan mong dalhin kami ng ligtas palabas. Ang tanging paraan ay hanapin ang isa sa inyo, hindi isang dalagang lalaki. At ako, sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng aking buhay, humihingi ng tawad sa badha. Marahil ay makakakuha tayo ng isang pagkakataon. Pag-aaksaya ng buhay. Ito ang tanging paraan. O kaya ihanapin natin ang taong iyon. Baka makapagpalit ng ibang buhay. O kaya, sabay-sabay tayong mamatay. Bakit niyo ako tinitingnan? Anong klaseng mga mata meron kayo? Nakatayo akong maayos. Nakasalampak akong maayos. Sinasabi kong hindi ako. Sa aking anak, siya ay birhen pa. Tiyak na siya ay. Sigurado na siya ay iba. Ang iba ay lumabag sa mga patakaran. Malinis ba ang inyong mga puwet? Shengang, huwag mong akalaing hindi namin alam. Yung babae na dinala mo noong nakaraan. Sino siya? Yun ang pinsan kong babae. Sino? Alam ko na kung sino siya. Siya yun. Nakita ko siya noong huli. Pumunta siya sa hotel kasama ang isang babae. Siya yun. Shen Kayang. Bumalik ka dati para sa bagong taon at kumain. Nagsalita ka pa. Na pinagsawaan mo. Yung mga batang babae sa pabrika.
Sabi mo pa nga, na lagi ka nilang kinakalabit. Ay naku, Shen Kayang. Tumingin ka, parang napakamasunurin. Paano mo magagawa ang ganitong bagay? Wala kang hiya sa sarili mo. Pati kami nadadamay mo. Kapatid Kiang, paano mo magagawang mandaya? Hindi mo ba alam na ito ay buhay ng lahat? Naglalaro ka ba? Lahat ng ito ay nonsense. Kailan ko sinabi iyon? Huwag kang makinig sa kanilang mga walang kwentang sinasabi. Nangangako ako, wala akong kasalanan. Bakit bigla na lang ang lamig? Ah. Lalong lumalapot ang fog. Kung maghihintay tayo, hanggang sa tuluyang mawala ang enerhiya ng araw, at hindi pa natin natagpuan yung taong yun, lahat tayo ay mamamatay dito. Alam ko kung sino siya. Siya yun. Noong panahon, kinunan pa niya yung larawan ng babae. Ipakita mo sa akin, ipagyabang. Sigurong siya ang nakabasag ng kabataan niya. Ayan, naalala ko na. Noong bagong taon, kaming magkakapatid nag-inuman. Si Qiangji pa nga nagsabi, ilang babae na ang nagigisi niya. Ay naku, Shen Qiang. Akala ko isa kang mabait at tapat na bata. Paano mo nagawang itago ito sa lahat? Pumasok ka sa sasakyan. Wala kang hiya. Nakahihiya ka pa sa amin. Shen Gang, ikaw ay isang salot. Ako ang tunay mong kapatid na lalaki. Isang ama, isang ina ang nagluwal sa atin. Tunay na kapatid na lalaki. Para lang sa iyong kaligtasan. Ipinapadala mo akong mamatay. Umalis ka na. Ay. Wala nang oras. Malapit na ang 3:00 ng umaga. Kapag dumating na ang oras, magiging baligtad ang mundo. Lahat tayo ay mawawasak dito. Sa ilalim ng ating mga paa, nandyan ang ating libingan. Ay nako, narinig mo ba? Shen Kayang, agad mong aminin. Ikaw ang gumawa ng kabutihan. Hindi mo kayang akuin. Kailangan mo pang isama kaming lahat para makasama sa iyong kaparusahan. Ay naku, Shen Qiang. Aminin mo na. Bawat isa ay responsable sa sarili nitong gawain. Sinasabi ko na hindi ako yun. Huwag kang mongong. May ebidensya ako. May chat record siya na nakuha ko. At may mga larawan pa. Hindi siya iisa lang. Palagi pa siyang nag-message sa WeChat para ipagmalaki. Na nagkaroon siya ng karanasan sa pabrika. Na nakatulog siya sa ilang mga babae sa linya ng produksyon. At may mga litrato pa siya sa kama. Ay nako, malinaw na malinaw. Sinasabi ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo. Bumubula ka. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Huwag siyang makaalis. Ibigay mo sa akin. Hayaan siyang makita. Gusto pa niyang sirain ang ebidensya. Hayaan siyang makita ng malinaw. Kung sino talaga ang lumabag sa mga patakaran. Nasaktan ang lahat. Tignan mo na lang. Oktubre 30. 11:30 ng gabi. Tignan mo ang mga litrato na ipinadala niya sa akin. Tignan mo itong babae. Hindi ba't natutulog siya kasama ng babae? Natutulog na sila sa isang kama. Tama ba? Marami nga ito. Shen Kayang, ikaw nga talaga. Hindi ka ba berhen? Nagpapanggap ka lang para lokohin kami. Sobrang obsessed ka sa pera. Ngayon, ayos na. Hinahatak tayong lahat. Para makasama ka sa libingan. Ikaw, malas ka. Wala kang hiya. Hinahatak mo pa kami. Para makasama sa libingan. Awit ng mga patay. Iwanan mo siya dito. Huwag na niyang hayaang makapanakit pa uli. Nga. Bakit hindi na ako virgin, ano? May ilang babae na akong nakatulog, ano pa? Katulad nyo. Para sa 20,000, nagkukunwaring tanga dito. At nagsusumpa-sumpa pa. Na virgin kayo, nakakatawa talaga. At ikaw, Shen Mingsh. Nagpapanggap na may kakaibang kapangyarihan. Anak ng isang batang lalaki. Anong bawal? Sa tingin ko, yung 20,000 ang ayaw mong mawala. Gumagawa ka lang ng gulat sa amin. Malapit na tayo makalampas. Hindi na kaya, ano? Maglagay ng kaunting ulap. Maglagay ng mga ilaw na pang-arte. Gusto lang tayong takutin.
Gusto lang tumanggi sa bayad, di ba? Basag na ang pader ng kabataan. Nawawala na ang enerhiya ng araw. Umiikot ang madilim na enerhiya. Kung talagang gusto kong tumakas sa utang, bakit ko pa isasakripisyo ang aking buhay? Para sa huling biyahe na ito. O sinasabi mo, na sa tingin mo ang buhay mo, ay nagkakahalaga ng 200,000. Bakit parang lumalala ang fog? Kanina, kita pa ang sasakyan. Ngayon, pati ang sasakyan hindi na makita. Ngayon, pati ang sasakyan hindi na makita. Hindi tama. Parang buhay ang ulap na ito. Parang nais nitong lunukin tayo. Magtipon-tipon. Magharap sa likod at bumuo ng bilog. Mabilis. Ito ay hindi karaniwang ulap ng bundok. Ito ay anyo ng masamang espiritu. Nakapon ang mga sama ng loob. Ito ay nahatak ng dumi ng peking batang lalaki. Na nagdala nito. Mabilis. Magkasalungat ang likod. Huwag hayaan silang makakuha ng pagkakataon. Tingnan mo, ang dami nila. Nakapulang damit. Lahat sila ay nandito. Walang pakialam kung tao o multo. Sino ang may lakas na lumapit? Sasagupain ko siya. Huwag lumapit. Lahat kayo, umalis. Naway pagpalain ng tae ba ijinsing. Naway pagpalain ng disangwang pusa. Talagang wala na. Nagkasala si Shen Qiang. Lahat ay kaparusahan. Nasaan si Qiang Jie? Nasaan si Qiang Jie? Nanay! 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 Anak! Halos mamatay si nanay. Shen Mingsh! Ano bang nangyayari dito? Swerteng niloko ang Diyos. Sasaluhin ang sarili. Sinira ang mga alituntunin. Siyempre, magdadala ito ng mga maruruming bagay. Siya ay dinala na. Kung alam ko lang na ganito. Huwag nang sabihing 20,000 pa. Bigyan mo ako ng bundok ng ginto. Hindi ko rin sasakay sa sasakyang ito. Ano na ang gagawin natin, ate? Ngayon, ang galit ay natikman na ang dugo. Panandalian na itong nawala. Pero tiyak na nasa dilim pa rin sila. Nakatutok sa atin. Hindi tayo dapat magtagal dito. Sumakay na. Mabilis, sumakay na tayo. Umalis na sa lugar na to. Sumakay na. Mabilis, magmaneho na, tara na. Kapag umalis na tayo, okay na to. Tara na. Hindi. Kanina ay maayos naman, di ba? Bakit ngayon ayaw na umandar? Hindi naman siguro ito sira na, di ba? Anong klaseng sirang sasakyan ito? Ming Jie, hindi mo ba sinabi na hanapin ang taong sumisira sa mga patakaran para makadaan tayo dito? Dinadala na si Ikiang. Bakit hindi pa rin maandar itong sasakyan? Kulangan ng isang bahagi. Sumpa ng multo na nagkukulong sa sasakyan. May maduming bagay pa sa loob ng kotse. Sira ang kabataan. Nasira ang mga patakaran ng maduming bagay. Hindi lang ito. Hindi mo ba sinabing kapag nahanap na, ay okay na? Bakit may iba pa? Shen Mingsh, ikaw ang may kontrol sa lahat. Anong batang lalaki, anong mga bawal? Ngayon, may isang galit na nag-lock ng sasakyan. Isang nahanap pa lang, hindi pa sapat. Kailangan pa nating hanapin ang pangalawa. Gusto mo pang pamatay tayo lahat, ano? Nga. Si Shen Qiang, hindi ba't naiwala na siya? Yung natira sa sasakyan ay mga kakilala namin. Sila yung mga nakikita kong lumaki. Walang masama o maruming nangyari. Isa na ang namatay dito. Anong balak mo talaga? Nawasak ang katawan ng bata. Malapit na ang daan patungong dilim. Nakatakip na ang kaluluwa sa tulay ng kamatayan. Agad mo itong isara. Isara mo na agad. Narito na. Lahat na. 4 na batang lalaki ang nagbabantay sa hanay. Isang pagkatalo, lahat ay mawawala. Hindi pa nababayaran ang utang.
Narito na ang mga tao. Shen Ming, palayain mo ako. Gusto kong bumaba. Shen Ming, buksan mo na ang pinto. Gusto kong bumaba. Hindi ako ang nagsara ng pinto. Inilaglag niyo ako. Walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Hindi ako ang may kasalanan. Ikaw ang nagdulot ng problema sa sarili mo. Nakita niyo ba? Hindi nawawala ang galit. Nakalock ang sasakyan na ito. Sino ang lumabag sa mga patakaran? Sino ang dapat lumabas? At ikaw, Shen Gang. Kanina, tinuturo mo si Shen Qiang. Hindi ka man lang kumurap. Kapatid mo siya. Ano pa ang kaya mong gawin? Huwag mong isipin na hindi ko naamoy ang iyong pambabae. Nagsisinungaling ka. Ikaw nga. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang suot mo sa kamay mo. Tama bang ipakita mo ito? Gusto mo bang ipakita sa lahat? Ikaw ang nag-aakusa ng walang batayan. Ang anak namin si Xiao Yuan ay malinis na malinis. Kayo pa nga. Noong nakaraang taon, ikaw nga ay nakahanap ng kapareha. Nakuha mo nga, di ba? Ako ang nag-ayos ng kanyang kapareha. Hindi. Aba, kapatid. Bakit parang lahat ng bagay ay umakyat ka sa akin? Sino? Kailangan kitang paalalahanan. Ang utang sa dilim ay binabayaran sa liwanag. Ang bata ay liwanag, siya ang gabay. Ang peking bata ay dilim, siya ang handog. Kung kulang ang handog, hindi magbubukas ang daan. Wala ka ng maraming oras. Ay naku. Ano bang gagawin ko dito? Ayokong mamatay dito. Sino ba kayo talaga? Mabilis. Huwag na kayong mangsaktan pa dito. Sige na. Bitawan mo ako. Ano to? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tingnan niyong lahat. Ano tong suot sa kamay? Jiang Yuan. Sinasabi mo na ikaw ay isang malaking lalaki. Ngunit nagsusuot ka ng mga bagay na pangbabae. Ito ang ebidensya. Siguradong may ginagawa siyang masama sa labas. Naglalaro siya ng mga babae. Siya ang sumira sa pagiging birhen. Bakit mo ako tinitingnan? Siya yun. Ang sumira sa kanyang kabataan. Si Kuya Yuan ay ikaw. Tama si Kuya Ki ang bago siya mamatay. Sinasabi niya na hawak mo ang hindi malinis na bagay. Ikaw ang tunay na masama sa paglabag sa mga patakaran. Gumagawa kayo ng plano ng nanay mo para saktan ang lahat. Walang kwenta. Ito ang pinsan kong babae na nasa bahay namin. Sinasuot ko lang para sa laro. Walang kinalaman sa inyo. Tama. Awit ng kamatayan. Injustice. Ito ang pinsan ni Xiao Yuan. Nung huli siyang pumunta, naiwan niya mga laruan ng bata. Gusto lang niyang mag-enjoy. Kaya niya sinuot. Anong may papaliwanag nito? Anong tinitingnan mo? Kagaya lang ng punit na goma. Shen Gang, huwag ka nang magpalipat-lipat ng tingin. Kung sasabihin mong hindi malinis, ikaw ang unang pumasok sa isip ko. Sino bang nakakaalam kung kasama mo si Shen Qiang? Na pareho kayong masama. At ikaw, Shen Zicheng. Ako, nakatakot ka kanina, parang umihi ka sa pantalon. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka ganito katakot? Huwag mong iwasan ang usapan. Halika na, halika na. Pakawalan mo na ako. Pakawalan mo ang kamay ko. Yung elastic ng pinsan kong babae. Parang pinanghahawakan mo na parang kayamanan. Si Xiao Yuan ang aking pinalaki. Isang elastic lang. Anong mahihinuha mo dyan? Maliwanag na ito ay isang panggugulo na ibinabato sa aking anak na may masamang intensyon. Ikaw, matandang aso. Hindi mo nga malinis ang sarili mong puwit. Tapos nanggugulo ka sa iba. Nanggugulo ka sa iba. Kapag napatunayan na ikaw ang may kasalanan, pupunitin ko ang bibig mo. Eto. Ibigay mo sa akin yan. Ito ang group photo. Bakit ka tumitingin? Ibigay mo sa akin. Ha. Sige, Jiang Yuan.
Ang galing mo talagang magpanggap. Mula bata hanggang ngayon. Hindi ka pa nakahalik sa babae. Sino itong babae na ito? Lagi mo itong suot. Ito ba ay para makita mo siya anumang oras? Ikaw, matandang kaibigan. Palagi kang nandyan para lokohin kami. Puro kasinungalingan. Walang katapatan. Peke ang pagkabata. Mahirap magbayad ng utang. Narinig mo ba? Peke ang pagkabata, mahirap magbayad ng utang. Sino sa inyo ang muling mangahas na magsalita ng kasinungalingan? Ang masamang espiritu ay lalapit ng kaunti. Kung hindi kayo lalabas, mamaya, sila na ang papasok at hahanapin kayo. Sino sa inyo ang muling mangahas na magsalita ng kasinungalingan? Kung hindi kayo lalabas, sandali lang, sila na ang papasok at hahanapin kayo. Lahat kayong tumahimik. Kung mag-aaway pa kayo, ang mga masamang espiritu ay basta na lang papasok at kukuha ng buhay. Walang pagkakaiba. Nagsasalita kayo ng kalokohan. Gusto ko ang kulay na ito. Hindi pwede. Hindi ba pwedeng magkaroon ako ng babaeng kaibigan? Hindi kayo malinis sa puso. Huwag mong gawing biro ako. Huwag mo namang magpanggap. Jiang Yuan, ikaw at ang nanay mo. Nangako kayong magkakasama tayong lahat. Nasira niyo ang aming lahat. Ihulog niyo siya. Si Yuan ay ikaw. Palagi kayong kakaiba ni nanay. Basta kayong dalawa bumaba. Matutulak na natin ang sasakyan. Kayang-kaya niyo. Huwag ka nang magpanggap dyan. Tingnan mo kanina. Natatakot na lahat. Matagal na kitang napansin may tinatago ka. Sumama ka na kay Qiangzi. Shengang. Shen Sicheng. Isang hayop. Isang walang utak na bagay. Talagang akala mo na. Kapag itinapon mo ako, wala nang mangyayari. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Bitawan mo. Kayong dalawang may masamang puso. Mga maikling buhay. Hinding-hindi ako magdadalawang isip na saktan kayo. Kahit mamatay, hindi ko kayo pakakawalan. Bitawan mo. Itulak mo siya pababa. Akala mo kung sino ka. Umakyat ka na. Tama na ang saktan. Xiao Yuan. Gangzi. Pakiusap ko sa inyo. Huwag na kayong manakit. Ako ay hindi naman mabuting tao. Pero kahit papaano, handa akong harapin ang mga bagay. Hindi tulad mo. Natulog na ang babae. Gusto pang magpatayo ng karatula. Nagpapaka-innocent ka hanggang ulo ng nanay mo. Ang baho mo. Sa tingin ko ikaw yun. Yung babae na nakilala ko noong nakaraang taon. Lumaki ang tiyan niya. Baka anak mo yun. Ulitin mo nga. Huwag nang manakit. Ano nang gagawin natin? Lahat sila ay nababaliw. Ayaw kong mamatay. Sobra na. Mas matindi ang palo. Mas mabigat ang utang na hindi nabayaran. Mas mabilis kang mamamatay. Kayo ay naglalaban kung sino ang mauuna mamatay. Ako, may isang paraan para makaligtas ako. Paraan? Anong paraan? Sasabihin ko sa iyo. Huwag kang manggugulo dito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng totoo. Talagang may paraan. Ate, sabihin mo na. Sabihin mo na. Awit ng mga patay. Bilisan mo na. Wala nang paligoy-ligoy. Pwede na ba tayong makaalis dito sa puting lugar na ito? Hindi na namin itutuloy ang kargamento na ito. Magpaparusa tayo at magpapabawas ng 10 taon sa buhay. Babalik ako sa daan na pinanggalingan natin. Magpaparusa. Hindi pwede ang pagpaparusa. Paano naman yan? Huwag kang peke. Hindi ko nakuha yung 200,000. At nasayang pa ang 10 taon ng buhay ko. Ayokong pumayag. Wala nang iba. May iba pa bang paraan? Kuya, 10 taon. 20 na ako, Ngayon ko lang nalaman na natatakot ako. Noong niloko ko ang Diyos. Nang masira ang mga alituntunin. Bakit hindi ako natakot? Ngayon, may 200 na lang. O kaya, pagbawas ng buhay. Baka makakuha pa ng isang pagkakataon. Oh, manatili dito. Naghihintay na lamunin. Na walang natirang buto.
10 taon ito. Napakasamang gawa. Sobrang malas ko. Parang nagdala ako ng malas sa buhay. Na napasama sa ganitong sitwasyon. Wala na bang ibang paraan? Wala na. Mabilis, magdesisyon ka na. Kung hindi, huli na ang lahat. Ito, hindi na namin ihahatid. Yung 200,000, paano na? Nagawa mong salungatin ang alituntunin. Hindi na tuloy ang delivery. Gusto pang ipababa pa sa amin. At ikaw, handa ka bang magpahaba ng buhay? Bibiliin ba ang buhay? Handa ako. Wala na si Kuya Kiang. Kung magpapatuloy tayo, pareho lang tayong mamamatay. Pagsasakripisyo ng buhay. Mas mabuti nang magsakripisyo kaysa mamatay. Kung sakaling magsakripisyo, ayos lang. Matagal ko nang ayaw ipadala ang kalokohang ito. Sino ang may kasalanan sa daang ito? Paghahabaan ng buhay. Bakit? Wala pa tayong nakuhang 20. Isang grupo pa ang nagbigay ng walang kapalit. 10 taon ng buhay. Sapat na ba ang inyong buhay? Ako, hindi pa sapat. Ayaw mong magpasuko. Gusto mong mamatay dito. Huwag mo akong isali dyan. Huwag na kayong mag-away. May nagsalangsang sa Diyos. Nagasala sa mga patakaran. Hindi na pwedeng tahakin ang daang ito. Babalik tayo at magpaplano muli. Alin man. O kaya, ipapahaba ang buhay. O kaya, hintayin mong dalhin ng madilim na espiritu. Madilim na espiritu. Sa tingin ko, ang pinakamalaking madilim na espiritu ay ikaw, siguro. Anong kalokohan ng mga patakaran? Ikaw ang nagdedesisyon sa lahat. Nakikita na ang katapusan. Ano na namang pinagsasabi mo? Tungkol sa pag-ikli ng buhay. Sabihin mo. Gusto mo bang ikaw lang ang makinabang? Takot ka lang na maghiwalay kami. Gawin ang mga ito. Mga bagay na kakaiba. Para takutin kami. Huwag na kayong maingay. Makinig na lang tayo kay Ate Minj. 10 taon, 10 taon na. Ayokong mamatay dito ah. Ang duwag mo. Sa 10 taon, agad mong nilisan. Ilan ba ang 10 taon mo? Itong babae na to. Malinaw na niloloko tayo. Parang masamang espiritu, di ba? Hindi ako naniniwala dyan. Ngayon, ipatawag mo yung masamang espiritu na yun. Hilahin mo ako. Kung hindi, magmaneho ka na agad sa akin. Humanda na. Meron. May multo. Totoo na nga. Huling beses. Paghahati ng buhay. Baka makalabas. Manatili dito. Lahat. Ay mamamatay dito. Sang-ayon ba ako? Dahil lahat ay pumayag. Kaya't tandaan mo. Ito ang desisyon na ginawa ninyong lahat. Taasang bituin. Walang tigil na pagbabago. Tama na. Anak. Gusto mong umalis? Walang paraan. Hindi ko kukunin ang 200,000. Hindi na ako aalis. Anak. Nabaliw ka na. Ibalik mo na ang simbolo kay Mingje. Kung susubukan mong lumapit, sisirain ko muna ang ulo mo. Isakay mo ang pinsan sa sasakyan. Maging tapat ka. Awit ng mga patay. Awit ng mga patay. Buksan mo na. Huwag mo kaming iwan o kailang ba. Buksan mo na. Shengang. Nakaplano ka na, hindi ba? Linoko tayong isa-isa. At pagkatapos ay patayin. Kung magtatangkang umalis kayo ngayon. Shen Minj. Wala nang mga nagtatangkang lumabag sa mga bawal. Bilisan mo ang pagmamaneho. Kung hindi, kasama ka ng babagsak. Talaga, wala na bang mga tao na may mga tabuos? Pinsan, sabihin mo, ngayon sa atin na mga tao, sino pa ang hindi berhen? Wala na, wala na. Hindi ko pa nga nahawakan ang kamay ng babae. Kayo ni Kuya Kiang at Kuya Yuan ang tunay na mga tao. Ah, ano ito? Ah.
Narinig mo ba? Wala na ang mga taong may mga tabuos. Bilis na, magpatakbo ka na. Bilisan mo. Sa wakas narito na tayo. Awit ng kamatayan. Tingnan mo. Nakarating din ang taong ito. Tingnan mo yung pera. Siguro oras na para ibigay na sa amin. Unahin nating ibaba ang ulo ng badha. CJ, ako na. CJ, tumulong ka. Anong ginagawa nyo? Ito. Ginto. Ginto. Ito ay purong ginto talaga. Ang estatwa na ito ay binubuo ng 100 libra ng purong ginto. Nakatakip ang ceramic na may pintura. Ako at ang mga pinsan ko. Mula pagkabata ay magkasama kaming lumaki. Mapagkakatiwalaan. Kaya nga kayo dinala rito para magbantay. Bagamat may mga ipinagbabawal sa proseso. Nasa lugar na ang estatwa ng badha. Tungkol dito, maayos na ang naging wakas. Tingnan mo ang sinasabi mo. Kung sinabi mo lang na gintong budha, kami ng mga kasama ko, hindi pa rin ba natin kailangang magbigay ng buong puso sa pag-aalaga? Di ba? Tama. Mabilis nating ilipat, para hindi tayo mabasa ng hamog. Ito, di kaya ito nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mas mahal pa kaysa doon. 200,000, sobra na yan. Kuya, lumipat ka na. 200,000. Agad-agad na darating. CJ. Tayo na. Isipin mo. Ngayon, naipadala na ang mga kalakal. At nalinis na ang tao. Mas mabuti. Kung tayo ay gumawa ng bagay sa batang iyon. Itong gintong badha ay hatiin nating dalawa. Sapat na ito para sa ating buhay. Hindi pwede, kuya. Pumatay. Ang pagpatay ay may kaparusahan. Anong ikinakatakot mo? Walang makakaalam. Ililibing natin siya sa likod ng bundok. Hintayin lang na lumipas ang init ng sitwasyon. Yung mga bagay na iyon, hindi ba't atin na iyon? Sige na. Mamaya, lilipat tayo dito. Kakilos na tayo. Hindi ba, kuya? Ang pagpatay ay may kapalit. At saka, kapatid na si Mingje, hindi naman tayo sinaktan. Kapag nakuha natin ang ginto, pwede na tayong umalis. Ang hina mo naman. Hindi naman tayo sinaktan. Sa daan na ito, nakasalamuhan natin ang mga engkanto. Baka siya ang nagdala nito. Karma. Sige na. Naniniwala lang ako sa perang hawak ko. Ayos na. Wag nang magpaligoy-ligoy. Paglipat natin dito. Tingnan mo ang signal ko, kumilos tayo. Bilisan mo na. Ito. Mas mabigat ito kaysa sa semento na inilipat ko dati. Sobrang bigat. Magpahinga tayo. Nandyan na ang likod na silid. Kung magtatagal pa, baka magliwanag na ang araw. Dito, mataas ang halumigmig. Ginto. Hindi kayang tiisin ang basa. Tama. Magpursige tayo. Isang tulak lang. Ilipat na lahat ito. Tama. Ilipat.
Ilipat. Anong balak mo? Anong balak ko? Dapat alam mo na. Yung gintong Budha ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Sapat na yan para sa akin sa buong buhay ko. 200,000. Walang kwenta. Ibigay mo sa akin ang pera mo. At saka, ibigay mo na rin ang Golden Buddha. Baka, matutulungan kitang makaligtas. Kuya, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Ganyan ka. Gintong Budha, ako. Siguradong ayaw ko na. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Sinasabi mo ba ang totoo? Gusto ko lang na mapanatili ang isang buhay. Wala nang iba pang hiling. Kapatid na gang. Kapatid. Ayaw na niya. Kaya't atin na lahat ito. Yaman na tayo, kapatid. 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 Maging tapat ka sa akin. Kapatid. Dali na, tulong na. Sinasabi mong magulo ka, pero di ka pa rin naniniwala. Gigil na gigil ka na sa maliit na bata. Halika. 1, 2, 3, go. Pasensya na. Sa sobrang yaman na ito, 2 lang kayong maghahati. Sino ang may karapatang mag-isa? Na masaktan ng ganito? Paalis ka na, mauna ka na. Ang kasakiman ng tao, hindi kailanman masisiyahan. Tila walang anyo, ngunit kayang lamunin ang lahat. Daan. Sila mismo ang pumili. Akala nilang naitapon na ang pasanin. Sa unahan ay ginto at pilak. Maling-mali. Sa wakas, nakalipat na. Sobrang bigat talaga. Oy, bro. Sa tingin mo, gaano kabigat ang bagay na ito? 100 kilo, 200 kilo. Hay! Basta't hindi ko alam kung gaano kabigat. Sige lang, ang mga ito. Sapat na para sa ating magkapatid. Na makakain ng ilang buhay. Kapatid. Halika, halika. Umupo ka dito. Pagod ka na ba? Kapatid, masahihin kita. Medyo pagod nga. Salamat sa hirap mo. Hahaha. Kapatid. Kuya. Mabilis ang reaksyon mo. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong patayin? Kapatid. Huwag mo nang sisihin si kuya dito. Kung may sisihin, sisihin mo ang gintong Budha na ito. Sobrang init nito. Sinasabi mong hati sila ay hati. Walang isang tao na makakapagtiis ng maayos. Kapatid, huwag kang mag-alala. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit. Paglabas ko, sabihin mong nadulas ka at nahulog hanggang sa mamatay. Kapatid, tayo ay magkaibigan. Para sa kaunting ginto na ito, kailangan mo akong patayin. Kapatid, dad ko. Si Shen Qiang ay kapatid ko pa rin. Hindi rin siya nakaligtas. Kapatid, mabilis ang kutsilyo ng kuya. Tiisin mo lang, mawawala rin ito. Talagang kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Talagang kamangha-mangha. Si Bilyang magkakampi. Nakalimot sa kabutihan dahil sa pakinabang. Itong palabas. Mas maganda pa kaysa sa mga palabas na multo sa labas. Mas nakakaaliw talaga. Shen Ming, bawasan mo ang mga ganyan na mga salita. Kapag natapos ko na ang batang ito, babalikan kita. Babalikan mo ako. Gusto mo rin ba akong patayin? Haha, anong mangyayari kung patayin kita? Sa mga liblib na bundok at gubat na ito, wala kang dagdag, wala ring kulang. Pag nakuha ko na ang pera mo, yung gintong Budha ay magiging akin na rin. Malamang mabibigo ka. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig kong sabihin ay, kayo'y nag-aagawan, naglalaban ng todo. Ang malaking piraso ng ginto na ito ay peke. Ano?
Ang ibig kong sabihin, nagsisiraan kayo. Ang malaking piraso ng ginto na ito ay peke. Ano? Ang ginto na ito ay peke. May patong itong gintong pintura. Shen Ming, binibiro mo kami. Tama ba? Kung hindi, akala ba talaga ninyo na mayroong 100 kilo na golden Buddha at pinapayagan pa akong maghanap ng ilang tao? Hindi mapagkakatiwala ang kamag-anak na nagdadala. Shen Ming, pinapapatay kita. Ngayon kita papatayin. Tumigil ka. Shen Ming, sino itong mga tao na ito? Ano ba talaga ang balak mong gawin? Shen Gang, dapat mong tanungin ang sarili mo. Naaalala mo ba si Zhao Xiaotang? Zhao Xiaotang. Sino siya? Paano ko siya nakilala? Talagang hindi ko siya kilala. 1 taon na ang nakalipas. Yung babae na estudyante na nawala. Tumahimik ka. Shen Ming, kahit na maalala ko pa, ano ngayon? Gumawa ka ng ganitong malaking plano. Para lang maghiganti sa kanya. Tama. Siya ang pinakamagandang best friend ko. Gumagawa ako ng lahat ng ito. Para makaganti para sa kanya. Mingje, tingnan mo. Ito ang dahilan. Ipinakilala ito ng mentor ko, na isang pribadong kolektor, na humiling sa akin na samahan ang isang pamanang gintong Buddha para sa pagsusuri. Sabi ko nga, gawa talaga ito ng matandang ginto. Ang halaga nito ay sobrang mahal. Ikaw lang mag-isa ah. Ligtas ba? Mag-alala ka. Hindi lang ako mag-isa. May mga inasikaso na ang kolektor. Kasama ang ilang lokal. Parang isang kumpanya ng transportasyon. Sabi ay maaasahang kakilala. Apelyido ay Shen. Mataas ang bayad. Pagbalik ko, treat kita sa masarap na pagkain. CJ, kaya dapat laging handa. Panatilihin mo akong updated. Mag-ingat ka. Huwag mag-alala. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Pansamantalang pagsusuri. Ang biktima ay namatay dahil sa pagkahulog mula sa bangin. Ngunit natuklasan ng forensic examination. Ang biktima ay nakaranas ng pang-aabusong sexual bago mamatay. May mga sugat sa katawan. Ngunit ang lugar ay nahugasan ng malakas na ulan. Walang nakuha na direktang ebidensya. Ang sasakyan ng kargamento ay natagpuan din. Walang natagpo ang ibang mahalagang mga bakas. Mapagkakatiwala ang kakilala. Shen Gang, ito ang ginawa mo sa kanya. Hindi pa sapat ang pagnanakaw at pagpatay. Kailangan mo pang insultuhin siya. Bumubula ka. Nangyari iyon nang hindi sinasadya. Nagtakbuhan ang sasakyan ng mag-isa. Anong pakialam namin dyan? Kung may sisihin man. Sisi si Zhao Xiaotang ang swerte niya lang nasira ang buhay niya. Aksidente lang. Dito nakatala ang pagsasabi mo mismo ng krimen na pagpatay sa kanya. Kailan mo nalaman? Mula nang malaman ko ang sanhi ng kamatayan ni Xiaotang. Simula noon, hinahanap ko na. Hanggang sa isang pagtitipo ng pamilya. Narinig ko kayo, mga hayop, pinagyayabang ninyo ang mga krimeng ito bilang usapan at pampasikat. Mula noon, nang tahimik ay nagpasya ako na maghiganti para kay Xiaotang. Ang paghahatid ng badhahead na ito, mula sa pagpili ng tao, hanggang sa ruta, lahat ito ay inihanda ko para sa inyo. Na parang sukat sa inyo, daan ng mga patay. Yung mga anino, at ang ulap, dugo ng badha. Hindi makagalaw ang sasakyan. Ito lahat ay gawa mo.
Hindi ito possible. Sige, papatayin kita ng malinaw. Multo. Ako ang nag-utos na maglagay ng dry ice sa kanto ng maaga. Nagtago rin ako ng vibrator na may partikular na frequency sa ilalim ng sasakyan. Ang multo na nakabihis ng pula ay isa ring aktor. Tama nga. Kahit ang ulo ng badha ay espesyal na ginawa. Maari itong kontrolin mula sa malayo. May itinatagong lihim kayo. Kaya't lahat na nakikita nyo ay parang multo. Baliw ka. Ikaw ay isang baliw. Naghanda ka ng ganitong malaking plano. Para lang kay Zhao Xiaotang. Siya ang tanging kaibigan ko. Ngunit sinira niyo siya. Si Shen Qiang at Jiang Yuan ay naaresto ng mas maaga. Ngayon, ikaw na ang susunod. Ang mastermind na si Shen Gang. Ming Jie, huwag mong gawin yan. Ako ang iyong kuya, ah. Ba't ganon? Mula nang iniabot mo ang kamay mo kay Zhao Xiaotang. Simula noon, ako at ikaw ay naging mga kamag-anak ng biktima at relasyon ng mamamatay tao. Tara.